O pakinggan ninyo yung sinabi ni BBM. Yung mga bangag, yung mga surot na sabi na pinaglaban daw tayo sa China, ang tapang daw ni BBM. Presyo nga lang ng bigas, hindi kayang ibaba. Ngayon, pakinggan natin ang sinasabi ni BBM sa kuting ninyo. Nako naman, puro naman kayo kahibangan eh. Ang nakakatawa lang dito guys, no? Naniniwala na yung mga bangag, naniniwala na yung mga surot na kahit magmahalan na yung mga bilihin, mamatay tayo sa gutom basta pinaglalaban tayo sa China. Yun. Natatawa talaga ako. So dito, pinatunayan lang na kuting nila na wala talagang dignity. Walang isang salita, walang word of honor. Yung tag 20 ng bigas, wala nga eh. Meron pang word of honor. Tapos pinaglalaban tayo sa China. Yung mga kriminal dito, ang daming mga namamatay na mga babae, na mga inosenteng bata, kinikidnap, pinapatay. Hindi, wala ngang nagawa. Sariling bansa, pinapatay yung mga kababayan natin na he has all the power to control and to prevent crime. Di ba? Nakakaawa tayo. Guys, hindi pa rin tayo gising guys kasi tanga pa rin tayo hanggang tayo ang mamamatay. Tanga pa rin tayo guys. Sa totoo lang. Pakinggan ninyo to. Bakit sinabi ni BBM na ayaw na niyang makipag-away sa China? All we have to do is to engage them. So, makikisama tayo sa China. So, ayaw niya makipag-away kasi nga walang magagawa yung US. Hindi sila kakampi sa atin. Pero, ang masakit dito, nandito na ang lahat ng mga soldier. Para nang sila na ang yung nag-invade sa Pilipinas kasi nandito na sila lahat. Pero wala palang magagawa ang US sa atin pag maggira. Takot na nga si Kuting. Ayaw niya makipaggira, takot na siya dahil isang iglap lang mapulbos na yung Pilipinas. Isang iglap lang mapulbos na yung Pilipinas. So, takot pala si Kuting na makipaggira. Tapos sabi ng mga surot, ang tapang-tapang daw ni Kuting. Presyo nga lang ng bigas hindi kayang ibaba. Tapos sabihin ninyo matapang, napaka-hypocrite ninyo. Ngayon, nagsasalita na si Kuting, ayaw na makikipaglaban dahil takot siya. Walang kakampi sa atin. Nandito lang yung mga US dito dahil in-invade tayo at nagdala ng mga waste dito, ng mga chemical waste products na dito lang tinatapon katulad noon sa panahon ng Dilawan. Ganon din ang nangyayari. Ang dito lang, mapatunayan natin dito na itong taong to napaka-hypocrite. Walang ginagawang maganda. Puro publicity. Presyo nga lang ng bigas hindi kayang ibaba na walang pandemya, walang surge, walang tayong shutdown of economics. Napakaganda yung economics natin. Bakit ganito kamahal? Kaya nga, bumaba ka na dahil wala kang pakinabang sa ating mga Pilipino. Ang ginawa mo lang, mag-travel-travel, gamitin yung pera ng mga Pilipino, ng mga mahihirap, habang namamatay sila sa gutom sa sobrang mahal. Kaya nga, pag wala kang magawa, bumaba ka na. Huwag puro party-party, manonood ng concert, yung mga tanga, tuwang-tuwa naman kasi yan na sila, surot na sila eh. Wala na silang magagawa guys dahil minamahal nila yung mga inutil na mga politiko. Hindi sila makabayan, makapolitiko sila. Kami dito makabayan kami. Hindi kami maka-Duterte, hindi kami maka-Isko, hindi kami maka-Dilawan, hindi kami maka-Marcos. Ang sa amin, maganda yung benepisyo sa mga Pilipino, sa mga binoto namin ng mga opisyal. Dahil kami po yung nagsusildo sa kanila. Bilyon, trilyon, milyon po ang pera ng taong bayan, yung aming taxes. Dahil ilang milyon tayo, nandoon po yan sa ating government. Nasaan po yan yung bilyon-bilyon ng mga taxes namin? Bakit hindi po naibalik ng tama? Bakit ang mahal-mahal ng presyo? He has all the power to decrease the price. Bakit wala pa rin? Anong nangyari? Kaya nga, bumaba ka na. Dahil wala kang pakinabang, bumaba ka na. Yan ang panawagan ng taong bayan. Halimbawa, pero hindi ka naman siniseryoso. I'll go to the point of the US and China, the ping-pong diplomacy. That's fine. But you know, China and the United States of America are on equal footing. Those are both superpowers. This is the Philippines and China. Maliit na bayan. Hindi tayo siniseryoso. Nakikipag-usap tayo, pero patuloy naman ang kanilang pagbibuild ng mga structures sa West Philippine Sea. So how do you continue diplomacy? I think that we must engage. There is no other way. Anong ibang mga solusyon? Sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin.
hindi na pwede yun. Hindi na, kasi kung minsan, Pero malaki ang interest nila sa South China Sea. because of malaki the trade. talaga ang Yeah. interest sila sa South China Sea. That's about over $5 trillion Yes. that pass but, through. But we have to get past the old thinking ng Cold War na meron tinatawag na spheres of influence. Yeah. Bawat bansa namimili sa US kami, sa Soviet Union kami. Hindi na ganun ngayon. Ang iisipin lang natin, ano yung mabuti para sa Pilipinas? We continue to engage. Of course, we have a very strong traditional, institutional relationship, special relationship with the United States. Did you say you would invite the United States to get involved and help us? No, that is the problem is between China and us. If So the, the United States should be out. if the Americans come in, it's bound to fail. If the Americans come in, it's bound to fail. Because you're putting the two protagonists together. And we must understand, dalawang superpower yan, nasa gitna tayo, lit-lit natin. Ang biro ko nga, bumahing lang na sabayan, mawawala na tayo sa mundo eh.